We will start with the lessons on glorifying God with our household. Naalala ko, marami na tayong lesson. Baka naisip ko, baka ma-miss natin yung kung saan tayo nanggaling. Kasi siyempre, the family is the basic unit that God's designed for the church and the society. And we have to glorify God in our family, di ba? So, kaya po yan yung unang topic natin. Kasi iniisip ko, no, July na pala ako. Tatlong buwan na lang, baka makalimutan natin. So, this will be our first topic, glorifying God in our household or family. Ang susunod nating topic is glorifying God through confession and stop sinning. No? Kasi isa yun sa kalaban ng glorifying, yung you continually commit sin. No? At yung pangatlo, glorifying God in God's calling. Paano ko mag-glorify God sa pagkakatawag niya sa akin, kung saan man ako tinatawag ng Lord. At panghuli ay yung cure sa preaching natin ng Friday. Ano ba yung preaching natin ng Friday? Sakit na covetousness. So, ang cure nun, yun yung lesson natin ng pang-apat. The glorifying God about generosity. So, let's read this all together. Let's all stand. So, before we start. So, we have this one verse about our family and how God saved us and how God would like to save our family. So, let's read this all together. They answered, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family." Father God, we thank you, Lord, today once again as we come together. Continue to cleanse us with our hearts and mind freely to receive your word, making our hearts a good ground and continually plant the seed of life, the seed of the knowledge that comes from above. Give us also your wisdom. Give us also your strength. Give us, Lord, your understanding that we may go deeper and we will know the truths from the words that you have given us and will give us today. Lord, encourage us to receive the revelation knowledge that comes from you. Use only thy servant to share and preach and teach these words from your heart, O God. Enable us, Lord, to listen. Enable us, Lord, to be enlightened. And enable us, Lord, to learn the wisdom from above. Thank you so much for every brothers and sisters that you brought us together to learn this once again. Bless this place. Continue, Lord, to remove every distraction, every disturbances, and even sleepiness in the mighty name of Jesus Christ. We pray, God, for your covering and continuous strength, spiritually, physically, and we just entrust to you everything and give back to you all the glory that you deserve. This is our prayer, Lord, with thanksgiving, only in the mighty, the sweetest, the highest, the glorious and wonderful, victorious name of our Lord Jesus Christ. And everyone say, Amen. Amen. You may be seated. Praise the Lord. So sa ating introduction, sabi-sabihin natin basahin to sa first lesson natin. God calls believers to glorify Him only to including their family. Families can do this by prioritizing unity and growth in marriage. Husbands and wives can do this as they follow God's instruction to love and respect each other, mutually surrendered to Christ. The purpose of marriage is to become a unit that is eternally supportive and works together to serve God. We raise children to love and serve God. We take care of our own parents out of appreciation of how God provided us with them. So, makita po natin na we cannot be true Christians without having the love and care
inside our own household. Kaya nga, kung maalala nyo sa Timothy, naalala ko sabi gano'n, kung hindi tayo marunong mag-care or mag-attend sa mga family member natin, masahol pa tayo sa mga hindi mananampalataya. Ewan ko naalala niyo yung verse na yan sa Timothy. Kaya makikita natin, napakahalaga na how do you glorify God if you don't start with your household, no? With your family. Kaya po yun yung lesson natin ngayon na napakahalaga sa mata ng Diyos yung maunawaan natin, you cannot be good in the church. Sabi ang ganun, how can you be an elder? How can you be a teacher? How can you be a pastor if you don't know even how to handle your own family? Diba? Kaya pag sinabi natin, we learn to glorify God, we learn to start it from our own household. So that will be our lesson. May tanong tayo dito sa icebreaker. What challenges as Christians we face when trying to keep our focus on God's kingdom? Siyempre, nung naging Kristiyano tayo, naisip din natin na ayokong ako lang ang maligtas. Kung tayo single o tayo ay may asawa, hindi naging bigla yun na pareho kayo sa bahay o lahat kayo agad. Diba? So ito yung sharing na ano yung naging challenge mo nung nag-start kang maging Christian. To allow your family member to be in God's kingdom. Yan po yung tanong. Sabihin nyo kung nasa A kayo o nasa B kayo. At pwede kayo mag-share. Sino gustong unang mag-share? Walang nabulag yan dito. Sister Levi. Yan. So sa amin po ni Brother Dinan as couple is praise the Lord po kasi bago po kami naging Christian ay nakakilala po kaming dalawa. So yun po talaga yung best gift po ng Panginoon sa amin na bago po kami na-bless ng Panginoon is pareho na po kaming Kristiyano. And doon po namin unti-unti na natutunan na kapag may mga times po na, for example po sa men's sport, doon lang po siya kailangan. Kasi po before, sanay po kami na laging dalawa lang kami lumalabas. Pero nung naging Christian po kami, pag may kailangan po sa akin sa ministry ko, siya po may kailangan din po sa ministry niya. May times po na kailangan po namin siya lang, ako lang din naman po. So, praise the Lord po dahil hindi po namin pinipigilan yung isa't isa kasi alam po namin na para po yun sa Panginoon. And sa mga times naman po na as a group naman po yung pagsiserve po namin sa ministry is praise the Lord po kasi nagiging reminder po namin yung bawat isa na kapag may times po na yung isa po is parang nangihina, ganyan, may nagre-remind po, for example, ako po is nandun po yung time pa rin po na pwede bang ikaw na lang pumunta, ganun po yung thinking ko, pero dapat nandun po ako. Pero praise the Lord at magre-remind po si Brother Dinan na sa Lord naman yun, bakit ayaw mo pumunta. So alam niyo po yun, yung nare-remind ko po kayo always. So yun po yung mga ibang challenges po namin bilang isang Kristiyano sa service po namin sa ministry. Yun lamang po. Praise the Lord. So magandang encouragement yan sa mga single. Sino ito gusto mag-asawa? So, meron daw nagre-remind. Naalala ko lang sinabi niya, yung nagre-remind. Sino ba yung gusto mag-share? Kasi sila sabay daw silang nakatanggap sa Lord. Sino ba? Meron pa bang gusto mag-share? No. Calling. Single na Pa. May asawa ulit. Blessed afternoon po. Sa akin po yung time po na long distance kami. LDR. LDR ni Teresa. Tapos, siyempre hindi pa siya Christian. Dito na siya nakatanggap sa Panginoon nung napunta sa Ligo. Yung challenge sa akin doon, hindi agad ako madalas nagpapaalam sa kanya. Kasi hindi din ako sumasama sa picture kasi ayokong mag-isip siya kasi LDR nga. Pero si Janelle okay lang makasama sa picture.
Jenga couple mo na. So, yung naging challenge sa akin, kasi sa praise God, kasi sabi nga, if you believe the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. So, ngayon po nandito na sila sa lakot sa Panginoon dahil sinave sila ni Lord. Nakatanggap na po si Teresa. And then yung challenge na nakasama ko din siya, may challenge pa rin. So, nung unang magkasama kami, talaga andun laging natatampo siya. Kasi nga, siyempre, iba yung mga lagi pa lang nakakasama, gano'n. And then, so minsan pagka may gawain, minsan nagtatampo siya sa akin. So, gusto kong umaten, siyempre, atin pa rin ako. Kahit na may tampo si Teresa sa akin, atin pa rin ako sa gawain para mag-focus pa rin ako sa Panginoon. So, gano'n yung tuloy pa rin ako. Yun po. Yun. Praise the Lord. At nakita po natin yung how they struggle in an LDR, but they were blessed by God to be together again. Palapakan natin ang Panginoon. So point number 1 natin, glorifying God in our household. Sabi rito, let's start with the wife. Christian wife must submit to her husband. Medyo masakit to, kaya lang wala tayong magagawa. So yung mga babae, pakibasa nga yung verse 18. Wives, submit to your husbands as is fitting to those who belong to the Lord. Praise the Lord. Nakita po natin dito na yung pag-submit ng babaeng asawa sa kanyang husband ay nagtitip daw to sa mga belong to the Lord. Ibig sabihin, pag hindi ka Christian, pwede mo nang awayin yung asawa mo, di ba? Pwede ka nang sumuway, pwede ka nang hindi magpasako. Kaya magulo yung marriage life ng hindi Christian. Ang lesson sa single, huwag ka mag-aasawa ng hindi Christian. Kung gusto mo ang asawa mo ay magsasubmit sa Lord, di ba? Mag-asawa ka ng Christian, di ba? So, yun yung lesson sa mga single. Kung may asawa naman na tayo at nasa Christian family tayo, susundin natin to kasi sabi diyan, for those who belong to the Lord. Sino dito belong to the Lord? Amen! Amen! So, palaman natin ang Panginoon. So, wala nang papalag, mga mens. No? Kasi, ano yung wife's duty to the husband? Sabi gano'n, submission and never by force or demanded, but to be voluntary. So, kung ikaw naman lalaki, hindi dapat, sabi nga no, kunyari may konti kayong disagreement or may decision, you have to decide or nagkakaroon kayo ng konting discussion, huwag natin sasabihin, oh, nakinig ka ba kay Pastor Jun? Are you part of belonging to the Lord? Dapat mag-submit ka sa akin. We should not demand like that. Huwag tayo dapat mag-demand kasi hindi tayo ang magpapasunod sa asawa natin. Ang magpapasunod sa asawa natin ay ang Panginoon. Kasi sabi niya, those who fit and who belong to the Lord. So, ibig sabihin, wala tayong power na isubmit yung asawa natin, kundi Panginoon yun. Kaya, it will come voluntarily. No? It will come voluntarily. Pangalawa, support to Him even in disagreement. So, of course, there will be times and many times magkakaroon kayo ng disagreement ng asawa nyo. Bakit? Kasi, you are not identical. You have your likes, dislikes, you have your wisdom, knowledge, different, and everything pwedeng pagdiskusyonan nyo maghapon. No? Pero in the end, sabi nga nun, pag hindi talaga ka nagkakaintindihan, you have to agree to disagree. Pag nag-agree kayo to disagree, pagkatiwala mo na sa asawa mong lalaki, pag may hindi magandang nangyari, sisihin mo siya, sampalin mo siya. Joke. Hindi, alam niyo ba yung pag-submit, sabi nga ng Ephesians, pakibasa to, Ephesians 5:22-24, nakain tayo, Sister Clavel, sige.
basahin. Ayoko basahin. No ko. Ephesians 5:20-24, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ano yung dulo? In everything, no? Parang narinig ko yan, in everything. Wow. So even in disagreement, kasama yun sa in everything, di ba? Ang mahalaga doon na sinasabi ng Ephesians chapter 5, ang babae ay talagang nagsasambit lang siya dahil sa Panginoon. Wala nang iba. Ibig sabihin, pinagpapag-pray dapat ng babae yung asawa niya lagi. Kasi pag nagkamali ng desisyon ng asawa niya, they will be affected. At pag nagsuway naman siya sa asawa niya, sumusuway siya sa Lord. Kasi yun ang sinasabi in everything eh. So, meron akong na-counsel na ganyan. Matagal na may mga konti silang hanggang yung lalaki ayaw na siyang makialam sa bahay. Ayaw niyang pakialaman yung anak nila, ayaw niyang pakialaman yung sahod nila, ayaw niyang pakialaman sa mga ayusin sa bahay. Kasi napuno na yung lalaki. So yung babae, lumapit sa akin, Pastor, ano ba problema ng asawa ko? Isa lang tinanong ko, magsasabi ka ba sa kanya? Sabi niya, siguro hindi, Pastor. Sinabi naman niya. Sabi ko, di, balikan na natin. Subukan lang natin. Sabi ko, 3 months lang. Magbigay tayo ng 3 months, magsabi ka sa asawa ko. Paano, Pastor, kung ayaw na siyang kumibo? Pakibuin mo. Sabihin mo, ano masasabi mo rito? Kailangan natin mag-desisyon sa anak natin ng ganito. May pagagawa tayong ganito, o may bibilhin tayong ganito. Sabi, ayaw niya nga magsalita eh. Pagsalitain mo. Sabihin mo, gusto kong malaman yung gusto mo. Alam niyo, ginawa niya yun. After 3 months, sabi niya sa akin, Pastor, nagsasalita na yung asawa ko. Tapos, tumagal pa siya. Tuloy mo pa 6 months. After 6 months, sabi niya ulit sa akin, Pastor, nakikialam na yung asawa ko. Umingiti na siya. At saka hindi na ako basta-basta nag-decide. Naging maayos ang relationship namin. So, ganun lang kapatid. At ako naniniwala, hindi ito sinulat ng Diyos sa Bible dahil makakagulo to sa pamilya. Alam ko, sinulat yan sa Bible ng Diyos para makatulong sa pamilya. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, can anyone share her testimony on how God influenced her to start submitting to her husband? So, sino rito yung suwail sa kanyang asawa? Hindi. Sino rito yung medyo hindi siya nagsasubmit talaga dati? Ay, yun na kasi yan. Praise the Lord. Actually, nasa pool ako eh. Kasi nagsimula kami ng asawa ko is dahil yung business na pinamana ng father namin is nagmula sa father ko, tapos kami na lang nag-continue. Kaya parang feeling ko is sa amin yung galing yung pera. So, I'm not submitting to my husband. And then, hindi pala siya maganda kasi naririnig ko na lang na parang sinasabi niya wala na siyang silbi sa bahay, and he find another naging yung family namin, merong third party, yun pala yun. So dapat pala yung wife is kailangan talaga magsalita. Totoo yung sabi ni Pastor na hindi yan sinulat ng Panginoon para magkagulo yung family. Pero hindi pa rin ako natuto. Nang dumating na ako dito sa Dubai, iniisip ko kasi ako naman magbibili ako kahit anong mga bagay. Sa akin naman ang galing ng pera. So that's why I never submit. Doon na lang ako natuto I remember last time na nag-preach si Pastor, merong may couple na kinasal doon sa bilan nila, Sister Piconisa Mary Ann.
Tapos habang nag-preach si Pastor, parang lahat ng sinabi ni Pastor is tumalab sa puso ko. So doon ako na-open yung mind ko na kailangan ko pala talagang mag-submit sa asawa ko. So starting from that, I tried to reach him. Pagka may gusto akong bibilihin, sabi ko pa may plano ako, okay ba to? So pag ayaw naman niya, sinusunod ko na siya. So every time, kinukuha ko na yung opinion niya. So hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa turo ni Pastor, natuto ako. To God be all the glory. Yeah, praise the Lord. So, napakagandang testimony how God started to change their perspective. Sino pa yung gustong mag-share? Mababait na pala lahat to. Meron ba gusto mong habol? Gusto mag-share? Wala na? Mababait na talaga. Sige. Point number 2. So, point number 2 natin, yung mga lalaki hindi naman sila makakaligtas. Kasi, yung Bible kasi, ano yan eh, fair yan eh, diba? So, sabi nga ng Christian husband to render sacrificial love. Talagang sacrificial to. Sabi ng Colossians 3, o mga lalaki naman, pakibasa to, husbands, Love your wives and be not against them. yan, sabi nga, husbands, love your wives and be not better, bitter, di ba? So, wag mo lang sisikapin yung sarili mo na aangat ka sa asawa mong babae. Kundi sabi diyan, wag kang magagalit, wag kang maghihimutok, at wag mong tatakutin ang iyong asawa. Sabi niya, be not bitter against them. So, husband's duties to the wife, sabi nga supreme duty to love with care. Ibig sabihin, pag sinabi mong supreme duty, it takes God's hands. Diba? Kasi an example ng Ephesians 5, pakibasa to. Isang verse lang yung para sa lalaki, pero 3 verses para sa babae. Tingnan natin itong Ephesians 5:25. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her. So dito, sabi nga nung kinumpara ng salita ng Diyos, yung bride at saka yung bridegroom, church and Jesus Christ. Ang bridegroom si Jesus, ang bride yung church, sabi nga nun, ikaw lalaking asawa na gayahin mo ang pagmamahal ni Jesus Christ sa iglesia kung paano mong mamahalin ang asawa mong babae. So, ibig sabihin, sino yung mga lalaki dito may asawa? Pakitaas ang kamay. So, may tanong ko sa inyo, ha? Handa ba kayong mamatay sa mga asawa nyo? Parang konti lang sumagot, no? Konti na lang yung sumagot. So, yun po yung sinasabi ng Bible. So, kung mga single na babae dito, ito naman yung lesson nyo. Pag may magsabi sa inyo, I really love you. Ay, pakiulit nga. I really love you. Baka rap yun, ha? Ulitin nyo ulit. Pakiulit, linawin mo. I really love you. Pag sinabing gano'n, tanong mo agad, handa ka bang mamatay sa akin? Diba? Dapat tanongin nyo. Kasi yung love ng lalaki sa babae, katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Na binigay niya yung kanyang buhay. Kaya pag may nanliligaw sa inyong lalaki, o yung sino mang magpapakasal dyan, papatay nyo na agad yung lalaki, tanong nyo na agad. Handa ka bang mamatay sa akin? Pag sinabi, pag tinignan ka lang, eh, wag na. Huwag mo na siyang tanggapin. Kasi, kailangan handa siyang mamatay. Ganun yung pag-ibig dapat ng lalaki. So, yun kaya tinatawag na supreme duty. No? Supreme duty. Kasi inahalin tulad siya sa love ni Jesus Christ, sa church. No?
Pangalawa, sabi niya, not to be critical with them. Not to be difficult to handle as with irritable attitude. Dalawang cases yan eh. Minsan, may mga asawa tayo, sabi nga dyan, difficult to handle. Hindi ko na patataasin yung mga kamay na may mga asawang difficult to handle. Kasi baka sampalin tayo. Ibig sabihin lang, may encounter talaga natin yung contradiction. Na hindi yung mga asawa nating babae, amen ng amen yan. Ako hindi. Kailangan medyo magpapaliwanag ka na maayos. Sasabihin mo yung plano mo na maganda. Bibigay mo yung advantage sa disadvantages, di ba? Kailangan hindi tayo maging critical din sa kanila. Unawain natin ating mga asawa. Bakit? Kasi may naalala ko sa Peter. Sabi ni Peter, chapter 3, pag ang lalaki ay pinaiyak niya o umiyak ang babae dahil sa asawang lalaki, yung mga panalangin mo hindi pakikinggan ng Diyos. So yung mga babae, huwag kayong iiyak. Ako. Pag umiyak kayo, yung mga prayer ng asawa yung lalaki, hindi pakikinggan. No? Kaya pag nakita nyo, papatak na yung luha ng asawa nyo at panyo. Huwag nyo nang papatakin. No? Kasi sabi ni Peter chapter 3, your prayers will not be hindered. Diba? Kaya ingatan yung, pakisabihan sa mga asawa ng katabi, huwag ka nang iiyak ha. Hindi pa itingnan ng asawa ng Diyos yung prayer ng asawa. Ayan, mga lalaki na. Can any husband share his testimony on how they resolve disagreement on family issues with his wife? Sino itong gusto mag-share ng mga, siguro karanasan nila na nagkakaroon talaga sila ng disagreement? Ayan. Sino gusto? Si Brother Mark daw? Brother Mark, ikaw daw? Share this testimony, how was it? Yun, pas siguro sa aking mag-asawa sa bilang Christian, siguro pagdarating na yung nakita ko na siya medyo nag-iinit na. Medyo dumarating na tayo sa agreement. Talagang ako na yung Malapit na mag-boiling point. boiling point. So kaya huwag natin sabayan ng ating mga asawa and mas mahalaga nagpapare-parehas para yung problema hindi matapos sa galit, matapos siya ng maayos. Dapat hindi kayo natutulog ng may problema. Yung sa akin mag-asawa, ganun kami. So, natatapos kami ng tawa. Kaya may problema, talagang sasabi na yung mag-asawa na dadaan lang yan sa buhay natin at dalagpatin yan sa ating buhay. Ayan, praise the Lord. Maganda po yan, no? So, sabi ni brother, bago dumating yung ma-reach yung boiling point, sasabihin na niya si sister, bago tayo mag-asawa, mag-away, magbilang mag-asawa, mag-pray muna tayo. So, bago kayo mag-away, magpe-pray muna kayo. Maganda po yung panuntunan na you know where you're going through. Diba? Sino pa yung gusto mag-share na lalaki? Iba naman karanasan. Wala na. Mabait pala yung mga asawa niya talaga. Brother Ronald? Yan. Nangungurot na si sister. Sa amin pong mag-asawa, unang-una pinag-uusapan namin muna kung ano yung dapat na gawin. Lalo na yung nung nagkaroon ng problema si Sister Jide sa sabi namin na kailangan maging neutral tayo sa lahat ng bagay, hindi yung kailangan paboran natin yung isang side.
So sa bawat darating na problema, dapat talaga pag-usapan niyo muna mag-asawa maigi at mag-pray kayo kung ano ang dapat gawin. Kasi kung titignan mo lang yung isang side, so hindi mo pinakinggan yung kabilang side, so hindi ka fair, hindi siya patas. So yun lang. Yun, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So talagang we have to discuss, sabi nga gano'n. Sabihin ng lalaki, please come to our room, let's discuss. Kaya niya asawa niya mag-discuss, di ba? So point number 3, sabi dito, Christian children must honor their parents. Yan, sino rito yung mga single? Pakibasa nga, children, Obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So, pag tayo ay single, ay nandun pa rin tayo sa pagiging mga anak. Kahit na anong edad natin, I would say kahit na nga may asawa ka eh. Kasi nalulungkot ako kasi may mga asawa na kung siguro salitaan nila yung magulang nila ay parang hindi na yung magulang. Actually, nagpupul ka pa rin sa children ka pa din. Kasi yung parents mo, hindi mo maialis na parents mo yun eh. Diba? So, kaya sabi nga ng Bible, bakit tayo susunod sa magulang natin in everything? Biro mo sabi, in everything. This pleases the Lord. Diba? This pleases the Lord. Kasi pinag-aaralan natin how we glorify God in the family. Paano natin mag-glorify yung God pag sinisigawan mo yung magulang mo? Diba? Paano tayo glorify ang God kapag suwain tayong anak? Kahit Kristiyano tayo, we can never glorify God because it doesn't please the Lord. Kaya ito pinag-aaralan natin. Kasi baka lumayo tayo ng topic, yung pala sa loob ng pamilya natin, we are cursed. Diba? So, dapat maintindihan natin. Pakibasa itong Ephesians 6:2-3 at saka yung Exodus 20 verse 12. So Ephesians 6:2-3, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy a long life on earth. Yan. Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord God is giving you. So, pag tinignan natin yung pag-honor ng mga anak sa kanilang magulang kasama sa commandment ng God. So, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, sa puso ng Diyos, at sa pananaw ng Diyos, hindi mo dapat talaga lapastanganin ng magulang mo. Kahit ano pa yan. Kahit anong mali, kahit anong sasabihin, talagang ano pa rin, sabi na, you have to honor. No? You have to honor. Bakit kasi, yun lang ang dahilan na para maging mahaba ang buhay mo o makita mo na si Lord kung makikita mo. Diba? Kasi kaya pag minsan nagbibiro ako dati sa mga anak ko, pag sumasagot ng pabalang, minsan binibiro ako, gusto mo na makita si Lord. Diba? Sabi, bakit? Eh, sabi, pag hindi mo ina-honor magulang mo, hindi haba buhay mo. Sigurado naiksi lang, makikita mo agad si Lord kung makikita mo si Lord. Diba? Kasi yan lang, sabi nga, yan lang ang pangako ng Diyos na mag-i-extend ang buhay mo. Magyan ka sa Bible, you have to honor your parents. That will extend your life. Children's duty to parents. Obey implies to hear and carry out orders as responsibility. So, ibig sabihin, may mga habitual responsibility tayo sa bahay, sa magulang natin, na patuloy natin itong gagawin. An obligation based on their relationship which pleases God. So, ibig sabihin, yung relationship natin sa bahay ay inherent tulad din natin ng relationship natin sa Diyos. Kaya kung paano natin tinitreat yung God, yung we honor God, we seek God, we pray to God, we ask God,
Parang ganun din tayo dapat sa parents natin. We honor our parents, we seek our parents. Minsan, ako nasasaktan ako minsan dati pag yung anak mo ay yung dadaan-daanan ka lang. Pag aalis, parang wala ka. Pag dumating, lalo na wala ka. Diba? Eh, maliliit pa yun dati, sabi ko nga, pinagmamasdan ko yung lalaki tsaka babae. Yung lalaki, pag dumating galing school, tuloy-tuloy lang. Pag nanonood ka ng TV, parang dumaan lang. Pag yung mga babae, pag dumaan, ay, papa, tatanggalin ba yung mga ano? Pero yung lalaki, parang tuloy-tuloy lang. Kaya minsan sinasabihan ko sila, wala ba kayo nakita? Maputi ba? Oo, may itim. Kasi hindi siya maganda. Diba? Hindi siya maganda. Parang babaliwalain mo yung magulang mo at makasanayan mo yun. Diba? Hindi siya maganda. So, kaya pag may mga anak tayong lumalaki, turuan natin sila. Turuan natin sila. Huwag natin hayaan na lumaki sila na parang they don't care. They don't mind. They don't see. Amen? Kaya pag hindi tayo pinansin, sabihin natin mga bulog bakyo. Diba? Dapat, dito, buti may mga anak na dumarating. Kaya mahalaga po na yung mga anak natin sa kanilang paglaki ay natutunan nila. Paglaki na nila yan, kahit na malaki na sila, may edad sila, magsasabi yan, wala ako dyan, darating ako, late na ako. At nandito ako sa kaibigan ko, mayroon kami sa school, nagpapaalam, sasabi. Kesa ikaw magulang, di mo alam, titiri ka mata mo sa kakahintay, ako, anak ko, kaya nangyari sa kanila. Diba? Dapat yung mga anak natin, sanayin natin na they ask from their parents. Diba? They seek their parents. They will have permission from their parents. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Give some Christian practices to demonstrate how to honor their parents. So, pwedeng sumagot dito walang asawa, o kahit na may asawa kayo na naranasan nyo na how you honor your parents. Sino gustong sumagot? Ay, Sister Jess na. Kasi po ako lumaki po talaga ako sa nanay at tatay ko. So, sa bahay po namin, nung magkakasama po kami sa bahay, na-practice po talaga namin na ako po yung una nakakilala talaga sa kanila. So, pag ako yung magbabasa ng Bible, tapos papatayan nila ako dalawa ng nanay at tatay ko. Pero, alam niyo, in the end of the day, nirerespeto ko sila na, sige, matutulog na ako. Pero, hindi ako nagsawa. Tapos, nung naging Kristiyano na kami, yung mga magulang ko, ang una ko talagang inaano talaga sa nanay ko. At sinabi ko kay Lord, yung bagay na magpapasaya sa magulang ko, every time na uuwi ako, anumang request ng nanay at tatay ko, naalala ko nang sabi ng tatay ko sa akin, na gusto ko ng ganito, gusto ko magkaroon ng negosyo, gusto ko ng ganito, gagawa ako ng paraan na maibigay yung bagay na yon. So, nakita ko yung pabulo sa akin ng Panginoon. Kasi sa 14 years ko dito sa UAE, yung pagpapagal ko, paghihirap ko, lahat ng mga naging trabaho ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi dun sa lahat ng mga naging trabaho ko, hindi lang siya regular or ordinaryo na may mga natutunan ako. But lalo akong naging na-motivate sa pagiging individual na career dito sa UAE at higit sa lahat, mas lalo akong lumalim sa Panginoon. Kaya naman po yung honor na mapangiti mo yung nanay at tatay mo, kahit may asawa ka na, may pangarap ka pa rin para sa kanila na mapasaya mo sila kasi yung favor na binibigay yun ng Diyos, hindi yun kayang makunting. Kaya nga, maiyak-iyak ako nung natanggap ko yung letter na natanggap ko mismo sa mismong kaarawan pa ng magulang ko. Sabi ko nga, Nay, grabe kang
Grabe, no? Yung regalo na binigay mo pa sa araw ng kaarawan mo. So, doon ko napatunayan na all things work together for good. So, hindi yun aksidente. Talagang yung buhay natin, nakatakdaan na kung kailan tayo pinanganak at kailan mawawala yung mga magulang natin. So, hindi aksidente lahat yon. So, I encourage mga lahat, kahit sa bahay, yung pamangkin ko na nandito, pag minsan nagdadaan lang siya, yung parang biro-biro lang niya sa tatay niya, pero lagi ko silang sinisita. Sabi ko sa kanya, no, huwag mong i-practice na binibiro mo yung tatay mo kasi hindi siya maganda. Mas magandang i-honor mo siya, samantalin mo yung pagkakataon na may pagkakataon ka na pagsilbihan mo ang mga magulang mo. Hindi mali sa magulang, lalo sa OFW, na matagal niyong hindi nakasama ang mga anak niyo at bebebehin niyo pa rin kahit malalaki na sila. Dapat makita nila sila ang may responsibilidad na dahil malalaki na sila. So, sa akin, meron din dapat tayong hangganan bilang mga anak. Kapag matanda na at napag-aral ka na ng magulang mo, dapat ikaw nang magsukli sa lahat ng kabutihan na ginawa sa akin ng mga magulang natin. Yan Amen. lang po. Salamat po. Palapakan natin ang Panginoon. So last point, Christian parents must be loving and caring. So sabay-sabay natin basahin to, no? Ephesians 6:4. Fathers, Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. so bilang mga magulang, mahalaga rin yung tinuturo ng Bible na kung paano natin palakihin ang ating mga anak. At sabi ko nga sa New Testament, ito yung isa sa pinaka magandang nasulat na do not provoke your children to anger. Makikita mo rin yan sa Colossians, pero wala doon yung sinasabing bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sa Ephesians lang niya sinulat yun. Kaya mahalaga yan na tayong mga magulang, una tayong tuturuan ng Diyos sa discipline and instruction of the Lord. Kasi kung hindi tayo natuto, paano na tayo magtuturo sa ating mga anak ng discipline and instruction of the Lord? Pakibasa itong Proverbs 22:6 at Deuteronomy 6:7. Proverbs 22:6, Bring up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Yan, thank you. Deuteronomy. Deuteronomy 6:7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Yan. Actually, siguro madalas nating naririnig yan eh. Lalo na po itong malaking challenge yan, yung Deuteronomy 6:7, di ba? Yan yung challenge ng Panginoon mula sa Old Testament na paano mo i-share yung commandment ng Lord. Sabi nga nun, when you lie down, bago ka matulog, when you get up, pagbangon mo, when you are walking, habang naglalakad kayo, namamasyal kayo, anak, alam mo ba yung nakikita mo sa labas? Nilikha ng Diyos yan. Yung Diyos kaya tayo humihinga, nilikha niya pati hangin. Alam niyo ba yung pag-share, hindi yan laging salita ng Diyos. Maiimano sa bata, pumasok sa kanya yung kahalagahan na may Diyos kang binabanggit. Kasi pag hindi niya naririnig sa atin na may Diyos pala, baka lumaki yung anak natin, sinong Diyos? Diba? Sino yung Diyos na yan? Walang pinakilala sa akin yung magulang ko na Diyos. Diba? Kaya, halimbawa na-aksidente ka, bigla kang napapreno, niligtas, praise the Lord. Niligtas tayo ng Panginoon. Muntik tayong ma-aksidente. So yung anak mo, matututo yan na ay, may Diyos pala na nag-iingat sa atin. Di ba? So, yan yung sinasabi ng Deuteronomy. Kahit anong ginagawa mo, kahit nababango ka, gigising ka, lalakad ka, pag-uusapan nyo ang Diyos na buhay. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi dito, parents' duty to children responsible for children's training.
Kaya mahalaga na tayo mismo ay tinuturuan at natututo tayo not unreasonable to embitter their children. Ito po yung mabigat. Sabi nga nun, do not provoke your children to anger. Yung sinasabi dyan, embitter, parang minsan magagalit yung anak mo. Bakit? Bias ka. May paborito ka. Wow. Yung isa mong anak, laging bago yung shoes. Yung isa, hindi. Laging luma ang damit. Hello? Di ba? Yung isa ang baon, 20 dirhams. Yung isa, 5 dirhams. Oh my God! Mag-aaway yun. Di ba? Yung isa, binigyan mo ng bank account. Yung isa, wala. Oh my God! Di ba? You embitter your children. Di ba? Tapos yung isa, pinag-aaral mo sa UPS, yung isa sa GEMS. Oh my God. Diba? Hindi pwede yun, diba? Kaya, pag tinignan mo, mayroon bang isang bagay na nagdesisyon kayong magulang, magagalit ang isa niyong anak. Diba? Magagalit siya hanggang paglaki niya. Diba? So, ingatan po natin yan. Ignore. Pag meron sinasabing isang anak natin, nakikinig tayo. Sige anak, ano pa? Pag yung isa naman lumapit sa'yo, ay may gagawin ako. Diba? We ignore. Diba? So, ingatan natin po yan sa mga anak natin. At syempre, yung time mahalaga po sa mga bata yan. Na kahit papaano, kahit nagano tayo ka-busy, kasi kami mag-asawa, nung nasa Pilipinas pa kami, lumalaki yung mga anak namin. Hindi kami busy, very busy kami. Kasi mga leaders kami ng church. Tapos pag every Sunday, meron kaming outreaches ng mga probinsya. At sa Metro Manila, pupunta kami ng Pasig, Taytay, Antipolo, Marikina, Batangas, Pampanga. Madalas ako nagsasalita ako niyan sa hapon ng Sunday. At very busy kami, tapos sabi nga, ano na yung time mo, minsan pag Saturday, may mga activities. Kaya kami, minsan, i-schedule talaga namin, punta tayo sa the port, magbabike tayo, punta tayo sa park. Talagang dinadala namin yung mga anak namin na they will just be with us during the day. Parang gano'n. Kasi kailangan may time pa rin na you have to spend time with your children. Kahit nagana tayo ka-busy. Not fault finding or always nagging. Minsan kasalanan natin to, sa totoo lang. Minsan, dala-dala natin siguro, number one, stress ka sa trabaho mo, stress ka sa amo mo, stress ka sa needs ng bahay. Pag nagsalita yung anak mo, galit tayo. Magtataka yung anak mo, galit. Why? Di ba? Magtataka yung anak mo eh. Anong kasalanan ko? Ba't nagalit yung mama ko? Anong kasalanan ko? Ba't galit si papa? Di ba? Yung pala, hindi niya naman alam, yung amo natin, pinagsalitaan tayo. Yung boss natin, nagalit sa atin. O kaya may stress tayo dahil may problema tayo. Siyempre, kasama yun sa buhay, di ba? Pero sa akin, mahalaga pa rin na we have to admit it. Hindi sinasadya, pero dapat maintindihan ng anak natin kung bakit. Amen? So, palapakan natin ang Panginoon. In your experience, how do you demonstrate treating your children with love but never tolerate wrongdoings? Sa karanasan nyo, paano nyo demonstrate yung care and love nyo, pero pag may mali, hindi nyo tolerate yun. So, sino gustong sumagot? Si Deacon Haji daw. Hawak kong beat. Sige na. Hindi po, may beat. Kami po na ginana-enjoy na mamalo po talaga kami. Kaya pag may pag may ginawa silang hindi maganda, pinapalo namin. Pero after that, ay papaliwanag naman namin kung bakit. Tatanong namin, ba't kita pinalo?
Hindi sasagot. Kasi umiiyak. Hindi, yun. Pag napalo namin, tatanong namin, ba't kita pinalo? Sasabihin niya. Tapos yun, gagawin mo pa. Sasabihin niya, hindi na po, pero gagawin din naman. So ganun po, may palo pero may explanation. Saka pinapaliwan. Para malaman niya na hindi tama at saka para maiwasan. Ayan, o. So, sino pa? Sino pa yung gustong... I forgot something daw po, ano yun? You follow us by our age. Yun. Si nanay po yun. Nanay, palo as per age. Ilang taon ka na? 10 po. 10 palo yun. Sinara po lahat ng belt ko. O, meron pa bang sasagot? Wala na pa, mababait pala lahat to. Sister May. Wala naman dito yung anak mo eh. Ano ba? Ako din po, namamalo din po ako, pero si Brother James kasi hinaharangan niya, kaya lahat ng palo na pupunta sa kanya. Ayun po, namamalo talaga din ako kasi minsan hindi ko din, parang gusto ko din madisiplina si Aliyah. Kasi mahirap na yung generation kasi ng mga bata ngayon, mas brighter sila kumpara sa, mas smarter sila kumpara sa kanilang mga parents. So minsan, pinapalo ko yan si Aliyah. Tapos, minimake sure namin sa kanya bakit ka namin pinapaliwanag namin sa kanya. Then she asked sorry din po after that. Praise the Lord. Yan, o. Si Brother James pala yung nagpagtanggol. Sa mga anak namin, si Lola nila, si Nanay Paz, kasama namin yan sa Manila dati. Pag namamalo na kami, sisigawan kami ni Nanay. Tama na yan! Gusto daw po magsalita ni Nanay Paz. Sisigawan kami yan. Kaya tagapagtanggol nila. Kaya pag ngayon malalaki na sila, sabihin ko, pababayaan ba yung lola nyo? Yan ang tagapagtanggol nyo ng maliliit kayo. Yan ang pumipigil sa amin. Pag nakarinig yan ng iyak pa lang ng palo, lalapit na sa kanila. So hindi po natin dapat bilang Christian, kahit na sabihin natin mga Kristiyano tayo, God never tolerate wrongdoings. Sa akin, bilang mag-asawa, siguro hindi maganda na being husband and wife, you quarrel in disciplining your children. Huwag niyong gagawin yan sa harapan ng anak niyo. Halimbawa lang yung lalaki o babae ay humadlang sa disiplin ng nauna, di ba? Mas maganda sa akin, tawagin mo yung asawa mo, mag-usap kayo sa kwarto. Huwag kayo mag-away sa harapan ng anak niyo. Kasi bakit? Bakit hindi kayo dapat mag-away? Kasi yung anak niyo, magkakaroon siya ng favor dun sa tagapagtanggol. At magagalit siya dun sa pumapalo sa kanya, di ba? Magkakampihan sila. Parang gano'n. Which hindi maintindihan ng bata yan. Lalaki siya na gano'n. Kaya pag may problema siya, tatakbo dun siya sa tagapagtanggol niya. At yung isa, magiging kaaway niya yun. In the end. No? So hindi siya maganda sa relationship. Dapat, pag may issue kayo ng discipline, you talk about it. You discuss it. At kung mamamalo kayo, o sabihin mo, yung asawa mo hindi na mamalo, sabihin mo, susunod ikaw na mamalo Kasi ako nung nakaraan palitan tayo. Hindi pwede ako lang na mamalo. Kasi magagalit sa akin yung anak mo. Diba? So mas maganda pong nag-uusap kayo sa pagdidisiplina sa anak. Okay, in conclusion, sabi dito, God is truly glorified when families honor God. Sabi nga dito sa 2 talata, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Naniniwala tayo na ang matibay na pundasyon natin, maging sa loob ng family, ay walang iba kundi si Jesus Christ.
Sabi niya, no other foundation can anyone lay than that which is laid. At dahil dito, ang bawat tahanan o family, dapat ang totoong nagbibuild ay ang Panginoon. Huwag nating kayanin, huwag nating isipin ang pamilya natin ay nasa sa kamay natin bilang mga magulang, nasa mag-asawa, at nasa mga gawa ng kanilang mga kamay, talino nila, abilidad nila. Hindi totoo yan. Sabi ng Bible, baliwala ang gagawin natin kung hindi ang Diyos ang nagtatayo. Amen? Dapat ang Diyos ang nagtatayo. So sabay-sabay natin basahin to. Our roles in the family Remind us that we are not building our personal kingdom, but climbing our ways in God's kingdom. Ultimately, everything in the Christian life comes down to our actions and demonstrate our commitment to Christ. So maliwanag po, we are not building our own kingdom. No? Hindi personal yan. Kaya dapat Panginoon pa rin ang nag-build. So, sabay-sabay natin basahin ng prayer. I pray Pray that God will always be the master in every home and ruler in each family, members so we can have unity in practice. I pray that all Christian families continue to give God the glory He deserves by following God's rules inside the house, creating new testaments for others. Pwede po magtanong. Sige.